Kung ating pagmamasdang maigi, ang kababayan nating ito mga kaibigan ay parang miyembro lang ito ng mga mababait na kanibal sa isang isla na animoy kumakain ng mga lamang loob, balon-balunan, baga, kulane at mga buhay na elepanteng may pulmonya at tuberculosis. Ngunit sa kabila nga po ng matikas na datingan ng ating kababayan na ito mga kaibigan ay tila may busilak na kalooban ito at magandang asal kapag humahago at nananaginip. Nanggaling ito sa bayan ng mga mananabong na mambabarang sa Cebu City na kung saan ginagawang pulutan ang mga uang bagang bawang sakang alamang bangbang at palang pinangkang na walang tadyang at balakang. Hindi basta-basta at malababoy ramong nakarobos ang datingan ng lakas ng ating kababayan na ito mga kaibigan. Dahil talaga namang mukhang tricycle driver ito na 3 araw na sa pilahan na hindi pa nakakalakad na ang sound trip ay araw-araw sipag lang. Hayaan mo sila magabol sa'yo, diba? Napaka makapangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan dahil di umano ay ginagawa nitong libangan ang pakikipagsuntukan sa recess at lunch break nung nasa elementarya pa lamang ito. Kaya naman napagdesisyonan ng kanyang pamilya na isa lang na lamang ito sa pakikipagbasagan ng nguya-nguyaan. Total, puro sakit lang daw naman sa ulo ang langin dulot nito at sinabing gusto mo ng gulo ha? O sige, bibigyan ka namin ng gulo di alimpungatan. Kaya naman mga kaibigan, pagsabak nga po nito ng kanyang amateur career ay tila naging halimaw ito na hindi mapigilan at makikitang talagang sanay na sanay sa pakikipagbasagan ng bungo dahil sa naging 111 nga lamang pong naging laban nito sa kanyang amateur career ay 95 lang naman po ang kanyang mahimbing na pinatulog at di umano ay nagtala lamang daw po ito ng isang talo at hinala pa ng kanyang kampo ay kinulam at binarang pa siya ng nanay ng kanyang kalaban kaya siya natalo. Ika-15 ng Enero taong 2011 napagdesisyonan ng sumabak sa professional boxing ng ating kababayan na si Lawrence Michael Solon Romarate alias The Executioner. 11 impresibong sunod-sunod na panalo kaagad ang buena manong bumunga dito mga kaibigan at talaga namang lahat ay walang balak humingi ng rebanse at umulit dahil sa bigat nga daw po ng kamao nito na kapag tumama daw sa iyo para ka na rin daw hinampas ng back-to-back na tricycle. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging malakas at mga pangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan ay may isang halimaw ang talaga namang sumubok at nagpahirap sa tinaguriang manlulupig ng Pilipinas na si Romarate na nanggaling pa sa bansang Nicaragua na walang iba kundi si Darwin Jose Martinez Calero alias Basagulero. Ibang klase ang halimaw na ito mga kaibigan dahil puros bigating mga kampyonato ang mga nakapatayan nito sa ibabaw ng lona. Isa na nga po dyan ay ang tinaguriang agila ng mga Brito na si Charlie Edward na nooy winasak din ng ating naging isang angas ng Pinas, John Riel Cuadro Alas Casimero. Subalit sa kabila nga po ng pagiging veterano at mga pangyarihan ng Nicaraguan fighter na ito mga kaibigan, ay inamin nito na busit daw siya sa ating bidang halimaw at kapwa nating mga Pilipino dahil di umano ay maaangas na daw ang mga boksidor nating mga Pilipino sapol nang mawala sa larangan ang ating nag-iisang pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan. Puro nga kangkang at vlog na nga lang daw po ang inaatupang ng iba nating mga boksingero. Pagdating naman daw sa laban ay nga at kulang na kulang sa mga gasolina, mahihina ang stamina. Sinabi pa nito na ayaw niya sanang lumaban sa ating kababayan dahil wala naman daw siyang mapapalat, wala namang pangalan ang kanyang babanggaing Pinoy. Masyado daw itong easy fight para sa kanya. Buti na nga lang daw po maganda ang bigayan at kahit daw magkape pa nga siya habang nakikipagsuntukan ay baka hindi pa rin daw umubra ang halimaw nating kababayan sa kanya. Dagdag pa nito ay napakaalat daw ng Pinoy at sa katulad pa niyang dekalibre at walang awa itinapat ang boksingerong katulad niya. Sinagot naman ito ng ating kababayan at sinabing kahit magsapin-sapin pa daw sila ng buong lahi niya ay hindi daw nila siya kakayanin at tuurungan. Kung yung truck nga daw binunggo siya ayun sinugod sa pinakamalayong kasa. Payout daw Ginanap ang kanilang laban sa Bolton Whites Hotel, United Kingdom. Maglalaban sila sa timbang na 126 pounds Super Bantamweight Division. May kartadang 17 panalo, 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may 15 panalo, 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang.
Unang round, kahindik-hindik na agad ang salpukan ng dalawang fighter mga kaibigan. Puro wild punches ang pinapakawalan ng Pinoy fighter na siyang nakapagpabagsak agad sa kalaban. Napatihaya sa lakas ang Nicaraguan fighter na mahiya mo hinampas ng disagwang washing machine. Compared to the little Manny Pacquiao, he can shoot a shot, and that was very well done. Left hand there. Samantala, nag-aangas na agad ang ating kababayan mga kaibigan at talaga namang may pag-breakdance pa at pagdila. Ngunit makalipas nga lamang po ang ilang minuto ay nakabawi ang Nicaraguan fighter at napabagsak din nito ang Pinoy fighter. Throw a few more bullets before you throw the bombs. Just work out your opponent, see if you can. Oh! Said he was wide open, done by right and left. Grabe ang tibay ng panga ng ating bida mga kaibigan. Malasangkalan. Sa iba-iba kasing fighter yon, di na makakatayo yun eh. Pero sa kanya parang nadulas lang natambay sa poso eh. Oh. Diretso ulit lakad. What a dramatic first round. Beautiful first round. Round 2, nagdodoble ingat na ang ating kababayan at puros wild at hook punch ang mga pinakakawalan nito na talaga namang parang kunehong naiprank na nilagyan ng robos ang iniinom na tubig. I think I can hear Arnie's. He's been a pro a long time already, but you know, his problem has been inactivity. This is only his second fight in 3 years, and they're both getting caught here again. And Martinez, Ramirez, Because he's a bit more controlled this round, so he's clearly listened to his corner. still getting caught by some. Right. Obviously, it's in the bank. But in this round, he does seem to be, you know, asserting a bit more control this round. Round 3, tila nababahag na ang buntot ng tinaguriang basugulero ng Nicaragua. Samantalang ang Pinoy naman ay sinasamantala ang pagkakataon at talaga namang rat-rat to the max. The way that they've been really going into it. A little bit after that first round knockdown, where he looked more shook up than when Martinez was dropped. He really commits with his Throws them shots, lets his hands go. Fantastic to watch. And it was just off air then, where he's excited about how long. Aggression, who throws shots, as you say, but no, with abandon. Shots the Good hand. yeah, he did. Round 4, nagtitipid na ng gasolina ang kalaban ng ating bida. Bigyan ng diesel yan. Samantalang ang ating kababayan naman mga kaibigan ay mala e-bike na may solar. Full charge na full charge. But you can still see, he is easy to take. His Quite inactive. yeah, so- first fight and second fight in 3 years. Yeah. So who knows? And so who knows if Darwin's not saying okay? If you're a trainer as well. Do you think we get into the stage soon when we're I don't mean it in a bad way. yeah, I no, mean, but it's a fight he can win. can- Filipino Phil. yeah. No, I mean, because look at that. No, good shot again. Again, good. Oh, there's the shuffle I wanted. There. Oh, they're both playing Tell now. you what, Darwin does the better points on that. Darwin's a shut out. It's the Yeah. fight. Oh, that right hook from Darwin. If you can, see gaps there where you think if Darwin had just throw, Yeah. and I think he's Darwin's gonna. got a, Yeah, like you said. Sorry, Steve. Like you said, he's got. Right uppercut, left hook, but sometimes it seems like the cuffing shot. Round 5, hinihika na ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Bigyan ng panty na bacon yan. Samantalang ang Pinoy naman ay parang bago-bago pa lamang nag-iinit. we don't have to do the plays. We just see each other and carry on I like know love. the Josh Warrington dreams and that, you know what I mean, is excellent. Some of the former, they're former fighters. Or Farnell, sorry. Farnell, yeah. Farnell. Best out. People know that jab to bring it in. Just breath that right hand, right hand. It makes for a great. 2018. I don't know if you was in the gym with them then or. I You must can't have remember. been so many fighters. Probably forgotten one day. You must.
strong. You can see he's strong. Round 6, tatawa-tawa na lamang ang ating bidang halimaw mga kaibigan. At tila, sigurado ng sure win sa laban. Grabe, malakas si Mero talaga sa angas oh. Quite competitive all the way. He knows it can hurt him. He's got nothing there getting the punches, but go for it. The others round, although as you say, he's always been in the fight. You'll jab a little bit more, be a bit more assertive. An exciting fight, so at VIP Promotions, that's what we're here for. You know who he's just reminded me of? Go on. Not the Bury Bomber. There was a little fella, Eddie Benton. Allergy. That's why you're on the big bucks here, mate. That's why. That's No, why. I didn't get no money. That's I didn't why. get no money. I You know, don't but get that's, money. that's Give me why pop. Hall of Fame rapper on and red and black wine gum. Top of the tree of boxing. But the base and the roof. That's Good a bit. shot. That's gushing for Steve. Entertaining, enjoyable 6-rounder for the crowd here at White. Very good fight. Well done. Well done. Ayon sa pangangaral ng Budismo, ang karma ay isang masama o kaya bangang intensyonal, mapasalita man o aksyon na naglalayong bumalik sa iyo sa di mo inaasahang pagkakataon. Kaya sa mga nagbabalak na gumawa ng kalokohan at kasamaan dyan sa kapwa, o anumang nilalang at bagay, ay mag-isip-isip muna kayo ng mabutit uminom ng gamot pampakalma at sikipan ang 2 tornilyo ng inyong mga sentido gamit ang vice grip na diuling na gawa sa kamote. Napakarami ng nasampulan ng hagupit ng karma mga kaibigan, partikular na sa mga combat sport na talaga namang pinagigilan ng mga fans dahil gusto nilang karmahin at gumapang sa talbos ng kantutay at cactus ang mga hambog at mayayabang na fighter. Paano nga ba naman? May mga animal na fighter na talaga namang tila na may personal at nananakit kahit hindi pa man nagsisimula ang kanilang mga laban. Pero sabi naman po ng ibang mga boxing analyst, ito daw po ay isang uri o paraan lamang ng pagpopromote ng laban upang maging kapanapanabik at kaabang-abang ang napipintong patayan. Para daw tumaas ang bentahe, siguraduhin tangkilikin at malaki ang kitain ng laban. Dahil sabi nga nila, ang boxing ay isang uri ng negosyo o pera-pera lamang. Pero kahit na ganoon pa man mga kaibigan, ay kapag isang literal na hahambog-hambog at babastos-bastos na tampalasang pinaglihi sa kamoting binagoongan sa binangonan ang makakalaban ng mapagkumbaba at tahimik na fighter, ay talaga namang magkikiskisa ng mga nguyang-nguyaan at gums to gums ng mga boxing fans. Lalong-lalo na kapag mukhang puyat na may baking puset ang datingan, ay talagang tataas ang blood pressure at bababa na rin ang testosterone level mo sa inis at galit. Kagaya na lamang ng nangyari kay Adrian Dacoloqui Broner na tirador ng binangbangang kamote. Napakawalang iya ng boksingerong ito mga kaibigan at sobrang kalawang na mga lumalabas sa tabas ng bunganga. Mahiya mo pinaglihi sa puwit ng kalabaw na may pasak ng pacifier na singtama ng poste ng kamote Napakalakas pang mang-asar. Akala mo naman makapangyarihang engkantong may brilyante ng tinga at kulane. Ang hindi niya alam, ang kinakanti niyang boksingero ay isang malignong lamang lupa na may lahi ng mga may anger management na tikbalang sa lakas ng mga suntok. Kaya naman sa mismong laban ay talaga namang bugbog da alimpungatan ang kanyang inabot na sa sobrang bugbog ay nagmistulang kulaning tinantusan ng palakang kinangkang ng 10 kabayong sakang na walang balakang ang sinapit nito. Isa pa nga po sa talaga namang tumatak sa kasaysayan ng listahan ng mga tampalasang winasak ng magiting nating dugong maharlikang Pinoy na nagmula pa sa Maasin City, Southern Leyte, na tinuguri ang prinsipe ng mga sayan sa buong Pilipinas dahil sa simbigat ng isang truck na Emperador Lights na may tenga at buntot na may edits na bigat lang naman ng kamao daw nito, na kapag tumama man sa kahit na anong parte ng pangangatawan ng aswang at tao o miski kapre at duwending bodybuilder na 6-footer, ay talaga namang tulog malala ang aabutin kapag tinamaan ng solid. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging makapangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan, na walang iba kundi si Prince Albert Pagara, ay mantakin nyo ba namang nakuha pa ring bastusin ito ng isang hampas lupang putik ng inasikasong may trangkasong kabayong may lahing adobong burnek? At talaga namang sinubukan ang pagkalalaki at pagkahali-halimaw ng ating nag-iisang bidang mananabas
Napakawalang hiyang nilalang nito mga kaibigan. Kita nyo naman sa larawan na mukhang antok na masigla na nasobrahan sa vitamin J, A, K, O at L ang datingan nito. Ngumisi pa ng bahagyayo, mahiya mo naman retiradong attorneng walang naipanalong kaso. Gusto ng balusubasi ng ating bidang halimaw kahit na weigh-in pa lamang mga kaibigan. Pinektusan ba naman at talaga namang kinonsyantang maigi ang baba ng ating bidang halimaw nang para bang wala ng bukas. Samantalang ang ating bida naman ay tila natatawa pa at parang may masamang binabalak na mahiya mo pusang nakatingin sa nakataklob na tulingan ng kapitbahay at bumulong nang mamaya ka sa akin. Talaga namang sisiga-siga kung umasta ang maanga sa tambog na mahiganong ito mga kaibigan. Akala mo naman talaga uubra ang pagiging class S na halimaw niya sa ating nag-iisang prinsipe ng mga sayan. Bukod niya po sa kaangas-angasan na ipinamalas ng Mexicanong si Jesus Antonio Rios sa kanilang weigh-in na kapatid sa ampon ng nanay ng kabit ng lolo ng tita at tiyuhin ng pamangkin ng hipag at biyena ni Brandon the Punching Bag Rios ay napakarami pa nga rin pong kabalasubasang mga salita ang lumabas sa puwerta ng bunganga nito. Kukutusan daw niya large at small intestine ng ating bida sa pamamagitan ng umaapoy na body shot at kakalad ka rin papanhig papalabas ng lona gamit daw ang sinulid na gawa sa kangkong. At tatapusin na raw nito ang namamayag pag nakarera ng ating bida at papatikimin ng pinakamapait na uri ng pagkatalo na hindi daw niya malilimutan hanggat ito ay humihinga pa sa ibabaw ng daigdig. Dagdag pa nito ay papartidahan daw niya ang ating nag-iisang prinsipe ng mga sayan. Parehas kaliwang sapatos daw ang kanyang gagamitin sa laban at plastic labo naman daw ang kanyang gagawing medyas at hindi daw ito todo ang kanyang lakas at kapangyarihan dahil para daw sa kanya ang mga Pinoy ay mahihina dahil sobra daw ang pagkain natin ng kanin na siyang pangunahing nagpapahina ng pangangatawan ng isang nilalang na tao. Ngunit lingid niya po sa kaalaman ng Mexicanong tirador ng binulbulang sayote ay ginamos at kamote ang pangunahing pagkain ng ating nag-iisang prinsipe ng mga sayan. Kaya naman purong-puro ang pangangatawan nito at talaga namang malakalabaw na siniksik sa lakas ng kamao at galawan. Subalit sa kabila nga po ng mga kayabangan ng animal na Mexicanong ito ay may pagmamalaki din naman talaga ang damukos na ito mga kaibigan. Sa katunayan niya po niyan, sa naging amateur career nga po nito sa boxing ay nakapagtala lang naman po ito ng tumataginting may 111 panalo at 3 nga lamang po ang kanyang naging talo. Kaya ibang-iba din ang kalibre at hindi basta-basta ang kapangyarihan ng Mexicanong ito na anak nga po ng mag-asawang mambabarang at manananggal na may scoliosis at polio. Ginanap ang kanilang laban noong ika-7 ng Agosto taong 2015 sa Dubai World Trade Center, United Arab Emirates. Paglalabanan nila ang titulong hawak ni Rios na IBF Intercontinental Super Bantamweight title. May kartadang 24 na panalo, 18 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at walang bahid ng anuman talo ang ating bidang halimaw. Samantalang ang anak ng mambabarang naman ay may 31 panalo, 25 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang. Bagamat may 3 talo sa kartada, ang halimaw ng mambabarang na ito mga kaibigan ay pangitang-pangita na lamang ito sa experience at quality of position o bigat ng mga nakasagupang hunyangot halimaw. Kaya itinuturing pa rin ng mga boxing analyst at sikat na mga personalidad na heavy underdog ang ating bidang pambato. At sinabi nila na ito na daw po ang magiging kauna-unahang talo nito sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Dahil sa mga di po nakakaalam mga kaibigan, ay ito rin niya po ang kauna-unahang beses na dadayo ang ating prinsipe ng mga sayan sa labas ng ating lupang sinilangan. Sa mismong laban, ang labo ng kuha ng video. Grabe, di pa kasi uso iPhone nun kaya tiis-tiis muna tayo ha. Sayang tuloy, ang ganda pa naman ng mga modelo sa gilid, mga nakasando lang Ano kaya mga Friendster niyan? Samantala, serious naman ay napakaganda ng dance step. Hindi mo malaman kung nagpipiko o sumasayaw Talaga naman minumustra pa ang 2 kilikili na talaga namang parang inahit na puwet ng biik. Samantala, ang ating bidang halimaw naman ay naka-super saiyan porn agad. Tirik na tirik ang buhok, putok ang kulani ni Rios dyan kapag nadikitan sigurado. Dilawang buhok, dilawang short, terno sa ngipin. Sa unang round, wala nang intro-intro at hinarabas na agad ng ating minahinang bidang halimaw ang mayabang at hambog na Meksikano at talaga namang pinatikim agad ng mga malaimpaktong mga kombinasyon.
Sa round din na ito mga kaibigan ay mangyayari na ang kahindik-hindik na pagbagsak ng Meksikanong kontrabida. Bagamat may kayabangan ding na ipamalas, ay nakakaawa din naman talaga ang sinapit ng Meksikanong ito mga kaibigan sa ating bidang halimaw. Hindi na ito nakabangon sa pagkakabagsak mga kaibigan at kinailangan pang bigyan ng oxygen. Makahinga lamang dahil muntik na nga po itong mapaslang ng ating bidang Super Saiyan na kalabaw sa sobrang lakas nito.